And hello guys, kumusta? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Another reaction video na naman ang ating pag-uusapan ngayon. At ito ay galing kay Milds Castle. So please don't forget to subscribe kay Milds Castle guys para sa karagdagang impormasyon na ating makakalap sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea at saka sa South China Sea. So, ito yung bibigyan natin ng reaction. May pamagat na mauling nilalason utak ng Pilipino. Nagbabayad para siraan ang gobyerno. Sinisisi ang USA. Ayan. So, una guys, hindi ko talaga alam kung ano yung Mauning. So, ito pala siya, no? Ito si Mauning, yung nasa screen, spokesperson ng China. So, ngayon ito, bibigyan natin ng reaction. Pero bago tayo magpatuloy, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe and paki-like and share na rin itong video na to para mas mapanood pa ito ng ating mga kababayan. So, ngayon, ating simulan ang video na to and para malaman natin kung ano ba talaga ang mensahe o ano yung laman ng video na to. Let's go. Pasarado ang Chinese Embassy. Panawagan niyan ng tunay na mga Pilipino. Pero matapos niyan, kung wala din namang silbi yung Chinese Embassy na yan, so talagang dapat ipasara na talaga yan. Saan naman ang mga binayaran ng China para siraan ang Estados Unidos? Dito may nagpoprotesta rin na tutol sa pagkikianib ni Pangulong Marcos kay President Biden. Tutol sa EDCA sites. Napakagulo ng mga Pilipino. Kung ikakabubuti naman ng ating bansa, bakit natin tututulan? Bakit di na lang natin tingnan yung magiging positive impact? So, saan tayo pupulutin pag hinaharas na naman tayo ng China? So, ewan ko talaga ng mga Pilipino talaga. I mean, kagustuhan naman nila yon. So, demokrasya naman tayo. Pero kung tingin natin na ikakabubuti ng ating mga mamamayan at ng ating bansang Pilipinas, bakit ba natin kontrahin? Ewan ko ba sa mga taong to, nakalimutan na ata na Amerika ang nagpalaya sa Pilipinas laban sa mananakop noon. Tapos ipagtatabuyan nyo sila ngayon? Ginagamit lang tayong pawn ng mga Amerikano. Dinadala dito ang kanilang militar sa pamamagitan ng 9 EDCA bases na kanilang dadagdagan pa hanggang 12 hanggang 22. Kinukonsentra nila dito ang kanilang mga gamit, mga bomba, mga eroplano na nakatutok sa China. At anong ibig sabihin nun? Yan ang magdadala sa Pilipinas sa peligro dahil siya'y magiging target. Ito ang hindi. Pustahan tayo guys. Pag itong presidente natin kumakampi sa China, sasabihin na naman tayo na ito, binibenta na tayo ng China. Itong presidente natin, napaka-pro-China. Kawawa talaga yung presidente natin dito guys. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Yung tipong ang dami na niyang iniisip na problema, tapos dadagdagan pa itong mga salot na to. Ewan ko na lang talaga. Ay ng mga Pilipino, halatang mga binayaran kayo ng China. At ano ba ang gusto nyo at ipinaglalaban nyo na pinoprotesta nyo pa? Ang sakupin tayo ng China nang walang kalaban-laban o marpaglaban hanggang makantang ang karapatang ipinagkait sa atin ng China sa West Philippine Sea. O baka naman gusto nilang isuko ang West Philippine Sea ng libre lang sa China. Dapat sa mga nagpoprotestang to ay patapon rin sa China. Total lang mga tuta kayo ng Chinese at mga bayaran kayo. Baka nga kasi guys, no, may nagpundo dyan na, sige mag-rally kayo dyan. Kami nang bahala sa bayan, di ba? So, napakainit ng pera sa Pilipinas. May mga tao talaga guys na walang ibang ginawa kundi manggulo lang. Sabi na kasi tong si Xi Jinping. Ganyan ka na ba kadesperado? Hindi mo kasi mauto si Pangulong Bongbong Marcos. And it will also lead to the escalation of conflict in the West Philippine Sea and in Asia Pacific. Isang pagtataksil, isang katraidoran ang ginawang pagpirma ng gobyerno sunduang ito sa Estados Unidos.
binabalik. Siguro itong tao na to, isa din ito sa magrarally pag nagkataong ang ating presidente is nakikipag-alyansa sa China. Di ba? Ang mga panahon kung saan ang mga Amerikano ang naghahari sa ating bansa. Kahit bayaran mo pa ang maraming Pilipino at China, hindi mo pa rin maloloko ang mas nakararami nating kababayang sumusuporta kay PBBM. Kalant na sa buong mundo ang pangit at sinungaling mong pag-uugali. Kahit kahit nung panahon pa man ni Duterte, di ba, may nagrarally pa rin kung bakit nakikipagkaibigan o nakikipag-alyansa itong si Duterte sa China. So ngayon naman, si Pangulong Bongbong Marcos, lumipat naman siya sa US, so ganun pa rin, may nagrarally pa rin. So, ika nga, buhay nga naman ng mga Pilipino. Napaka-reklamador. ka pa dyan, wala na, tapos na, sirang-sira na ang China sa international community. Let me go back to the comment of Attorney Harry Roque. People like Attorney Harry Roque and some of the Chinese trolls online has always been blaming this, what they call microphone. Teka lang. Noon pa yan yung mga Chinese trolls na yan eh. Ang dami ng trolls, di ba? Nung kumpanya, sobrang nagkalat yung trolls. At saka, ito naman si Harry Roque, parang may galit ata siya sa ating presidente, di ba? So, bakit dinidiktahan niya yung presidente kung sino yung gustong kampihan ng ating presidente? Di ba? Bakit ba niya ipagpipilitan na dapat ikaw, BBM, dito ka kumampi sa China? So, siya yung presidente, guys. Siya yung dapat masunod. Dapat tayong mga Pilipino, sinusuportahan na lang natin yung desisyon ng ating presidente. Hindi yung puro na lang tayo reklamo. Diplomacy. But as far as the national government is concerned, this is not a microphone diplomacy. This is an information strategy that we choose to expose the factual narrative of what's happening. They are claiming that this kind of strategy provokes China and escalates the tension. But that's not the way it is. The mere fact that more countries now are standing up and supporting the Philippines, and more Filipino people are also supportive of our approach, that's the very objective of this strategy. Not to provoke anybody and not to escalate the tension. Pinapaimbestigahan. Kaya nga, gusto lang naman ng presidente dito is mamuhay tayo ng mapayapa. Ano itong ginawa ng China, di ba? So sila yung nanghaharas sa atin. And ang ginawa ng ating presidente is dumidepensa lang siya para sa kanyang mamamayan. Naman ang Armed Forces of the Philippines ang aligasyong nagre-recruit ang China ng retiradong sundalo at active soldier. Babayaran daw ng China ng malaking halaga ang mga sundalo. Mukhang hindi pa nga naaaresto ang lahat ng Chinese spy sa ating bansa. Dapat Kung totoo man ito, no, napaka-desperado na talaga ng dalawa ng China na to. So talagang gusto talaga nitong China na magkakagulo tayong mga Pilipino. aksyonan to ng maigi ng gobyerno. Baka mamaya sa kagustuhan ng Pilipinong magkapera, pagtaksila nito ang Pilipinas. Forces po, we take this thing seriously. So we are checking on this, and of course, titingnan po natin kung gaano kalalim, kung meron man pong na-leak na data, ano po yung repercussions ng data that they have been giving, kung meron man po. And we will be looking at, of course, their policies and regulations kung saan po sila nagpo-fall under. Kung kayo kaya ang tatanungin, tatanggapin nyo ba ang perang iaalok sa China para lang pagtaksilan ng ating bayan? O mas pipili? Siguro not 100%, pero may mga Pilipino talaga na hindi malayong mangyayari yan kasi nga sa gipit ng buhay, di ba? Kahit gaano ka pa ka-professional, kung kaya mo talagang pagtaksilan yung bansa natin, so why not? Magagawa mo talaga yan para sa pera. So dapat talaga dyan, lalong-lalo na sa AFP, no, na imbestigahan nila yung mga tauhan nila dyan kung sino man yung mga gumagawa ng kabalastugan dyan para malinis yung hanay ng ating AFP. Inyong ipaglaban ang Pilipinas laban sa posibleng pananakop dito. I-komento sa baba ang yung saloobin. Kayo guys, kung kayo yung tatanungin dito, ano yung magiging opinion nyo?
please comment sa ating comment section. Maraming salamat sa inyong panunood.